Good day mga ka-farmlat. So ayan, nandito po tayo sa property ngayon. Ayan, so ang sukat po ng property mga ka-farmlat ay 9.7 hectare. Ayan, so ito po yung sakop ng property. Kasama natin yung relatives na may-ari. Ayan. So bali ang frontage ito mga ka-farmlat is almost 100 meters or more. Ayan, so napakahaba po ng frontage to. Lampas po yan dyan sa pagliko na yan. So bali mga ka-farmlat, ito po yung feeder road niya. So bali barangay road po ito, kaya lang po isang ngayon off-road pa So pero yung unahan naman po nito cemented na dito sa part ko bago dumating dito. Ayan. So mula town proper mga ka-farmlat, may distance po ito na almost 30 minutes Ayan, mula town proper. And then sa National Highway naman po may distance ito na almost 15 minutes. Ayan, to sa National Highway. Ayan. So bali ito mga ka-farmlat yung frontage niya. Hindi lang natin ma-view kasi medyo madamo yung property So platted po tong area na to kasi makikita nyo naman po sa puno, wala naman siyang mataas na park. Ayan, so platted naman po ito and then accessible po to sa 4 wheels So pasok naman po ang sasakyan sa property, even sedan or mga babang type na sasakyan Ayan, pasok po yan sa property mga ka-farmlat. Ayan. So papasukan po natin yung loob niya. And then may kadikit din po itong binebenta na 8 hectare mga ka-farmlat. So bali 2 property po yung pupuntahan natin. Sige tol, pasukin natin. Pasukin natin. Sige, ikaw mga kayo. Medyo madamo lang talaga yung property May lang puno yun ng nyug. Okay. May lang puno ng nyug. Medyo magubat na din talaga Ayan. So medyo madamo lang yung property mga ka-farmlat. The reason why kaya binibenta yung property hindi na maasikaso ng may-ari Ayan. So mabilis na naman po ito tabasin o linisan itong part na to. And kasi kalimitan po dito sa Quezon yan ang hanap nila, trabaho, kaya marami pong possible na maglinis ito. So aarawan lang natin or upahan lang. So yan, may kawayan din po sa loob ng property. Napakaraming kawain ito mga ka-farmlat. Ayan, kung gusto magtayo ng covers house, ayan, so may kawain na sa property, ngunit na po natin bumili Ayan, napakamura lang po ito mga ka-farmlat, tabing kalsada. Piliin natin. Ayan. Pasok po ang 4 wheels dito. Hanapin natin yung nyugan niya. And so ipailan nilang pupulo ng nyug mga ka-farmlat sa property. Hindi lang natin ma-view gaano di ba may kadikit ng 8 hektarya? Yung 8 hektarya kadikit ito. So pero ito yung 9.7. 9.7. Okay. So bali 2 property po ito mga ka-farmlat. Ikaw na. Ayan. So yun mga ka-farmlat, kung ang hanap nyo po ay retirement plan, napakalaki po nito for retirement plan And kung mahilig ka mag-alaga ng hayop or mahilig ka magtanim-tanim, tamang-tama po ito. So pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing, baboy. So sa baboy mga ka-farmlat, at least 3 to 50 heads. So 100 heads need na po natin ng suning permit. Free range chicken, pwede rin yung mga manok na nangingitlog. And then sa tanim mga ka-farmlat, pwede tayo magtanim ng gulay or fruit bearing trees, kakao, sentol, lansones, rambutan. So marami po tayong pwedeng gawin sa property Ayan. So kung investment naman ang hanap mo, pwede rin. Kasi isa po ang Tagkawayan, Quezon, ang bayan ng Tagkawayan sa magbe-benefits ng TR5 project po. Manila Bicol Expressway yan. Pwede na rin po search sa Google. Ayan. Kaya napakabilis po magtaas ng value ng property dito. So nag-update po ang municipal ng Tagkawayan mga ka-farmlat. Dati ay 68 pesos lang per square meter, na ngayon po ay 105 na per square meter to 155 depende sa location. Ayan, so meaning nagwa 1 million na po per hectare dito ang zonal value ng property. So ito mga ka-farmlat, napakamura pa po nito. Napatak siya ng 40 pesos per square meter.
ito na yung 8 hectare. Ayan. So, balit mo po yung 8 hectare mga ka-farm lot na binebenta. So, magkadikit lang po yung property. Ano? So, pwede rin natin kunin parehas para magkadikit yung property mga ka-farm lot. At malaki yung property natin. So, itong isa, yung 8 hectare, ayan, may tanim siya, new gun. 8.9. Okay. 8.9, okay. So, yun, platted po itong area na ito, mga ka-farm lot. And then, ito po yung may tanim. Ayan, so, puno po ito ng puno ng nyog. Ito na yun, ano? Ito yung kalawakan. Saan tayo dito dadaan? Sige, una kayo. Una kayo. Yan. So, yun mga ka-farm lot, yun lang po, medyo mataas na yung nyog niya for clearing na. Pero ang pwede natin gawin is, taniman muna natin ang nyog, ano, bago natin clearing para at least, if namumunga na yung bagong tanim, pag kiniring natin yan, so may kasunod na agad. Ayan. So, okay. Nyugan po ito mga ka-farm lot. So, ito pong 8.9 hectare ang maraming tanim. Ayan. Sa kabila. So, may tanim din po ito sa kabila, nakababaan pa. Okay, ganda. So, yun, may kawain din dito mga ka-farm lot. Ayan, tamang-tama po ito. If ever mabili natin yung 9 hectare, pwede rin po itong kunin para at least malaki po yung property natin, ano? And then magkadikit lang po ito. Yan, may kawayan din. And then may creek po sa loob ng property mga ka-farm lot. Yan. Okay, ganda. Nyugan to mga ka-farm lot. So puno po ito ng puno ng nyug. And then yung mga ka-farm lot, yung nyug niya is for clearing na. So dito po sa Quezon, ang bentahan dito ng for clearing is 1,000 po per puno, ano. So yan, estimate natin ito mga ka-farm lot. So puno naman yung property. So ang isang property po pag puno ng nyog, nagkakaroon po yan ng 250 to 300 ka puno ng nyog, more or less. If puno, ano. So compute nyo lang din po kung magkano yung possible na sales natin if ibenta natin yan. And halos kalahati na po ng investment yung mapapabalik sa atin, ano. Ayan. Okay. Yung ganito kawain pa. Malawak, ano. Okay. 9.7 hectare. So, malawak pa yun dyan. Yun. So, ito yung kalawakan niya. So, yun mga ka-farm lot. So, 2 property po ito. Yung una is 9.7 hectare na, no? So, ito naman po ay yung pangalawa is 8.9 hectare. Ayan. So, 2 property po ito mga ka-farm lot. Ayan, kung interested po kayo, so message lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, sasagot naman po tayo, ano.